Isa ako sa mga sundalo na pinadala sa Mindanao noong taong 80s. Sir Casper, magandang araw. Itago mo na lang ako sa apelyido kong Del Monte. Taga-subaybay mo ako, kaya narito ako at ibabahagi ko ang kwentong kababalaghan na ito. Bata pa lamang ako nang kami ay mapadpad sa Mindanao. Ang nasa utak ko lang noon ay sasaba kami sa giyera o laban basta kailangan. Nakahanda naman ako, kaya ko nga pinasok ang pagsusundalo. Matindi rin ang pagmamahal ko sa bayan natin. Kaso lang, may mga pangyayari talaga na hindi natin kontrolado. Gaya na lang ng naganap sa kampo namin minsan. Masyado nang liblib ang lugar kung saan kami nagkampo at nakatanggap ng reklamo. Ang sabi, tuwing gabi raw ay may umaatake doon na mga rebelde. Mga naglalaban daw sa hindi malaman na dahilan ng mga payapang nakatira sa maliit na isla. Kung nanonood kayo ng mga dokumentaryong palabas, malalaman nyo ang isang lugar na to na ang sumbungan ay sundalo, imbis na kapulisan, na tipikal na hinihingian ng tulong sa mga syudad. Sa tuwing magkakabit na kami ng kampo, inaasahan na namin na walang kuryente roon. Malamok at walang masyadong paglilibangan. Inaayos pa namin ang lahat-lahat bago matulog. Gayunpaman, ayos pa din kami na nakakatulog. Sanay na rin na ilang oras lang ang tulog. Dahil sa sundalo nga ay hindi namin masabi kung kailan magkakaroon ng kalaban. Isang gabi, nabulabog ako sa ingay ng mga kasama kong sundalo. Narinig ko sila pero nagtalokbong pa rin ako ng kumot. Nahuhulaan ko na kasi na babae ang siyang pinagkakaguluhan nila. Hindi ako masyadong mahilig doon. Kahit sabihin ng tigang ako dahil binata pa. Pero nang gabing yon, nakasiyahan ko na lang na bumangon para makigulo rin sa mga kasamahan ko. Uy, bumangon si Del Monte. Mukhang handa kang magsawsaw-sawsaw ka ngayon ha. Biro sa akin ni Odolfo. Tang na. Ang swerte ng babae na makukuha mo. Matagal-tagal na bakbakan at natadiko ko na yan. Sira ulong pagbibiro ni Caldo. Lahat ng iyon ay nginitian ko lang. Ganon talaga kapag nasa grupo ka ng mga loko-loko. Kailangan mong masanay na huwag mapikon kung nais mo na makatagal. Kami-kami rin naman ang magkakasama roon sa hirap at ginawa. Magkakross ang dibdib ko habang hinihintay ko na dumaong ang 3 munting bangka na paparating. Malayo pa lang ang mga babae roon ay nagwawagayway na ang mga putang tela bilang signal sa mga sundalo. At nang dumaong na ang mga babae, ayon, nagkumahog na ang grupo sa paglapit. Normal na ang ganoong tagpo kapag may sundalo sa isang isla. Mga babaeng bayaran ang mga iyon. Alanganin na oras talaga kung magsigambala. Bawal yon pero wala namang problema. At kasabwat namin si Kapitan at isa pa nga sa kapanalig sa kalokohan. May suking babae pa nga ang aming tinamaan na magaling na kapitan. Nagkagulo ang mga kasama ko. Kanya-kanya sila ng pambobola at himas sa mga babae. Kagandahan lang naman ay parang magkakapatid ang mga sundalo. Kung hindi niyo po na itatanong, ang aming sinumpaan na tungkulin ay may kaakibat na ang kay Juan ay maaari rin na maging kay Pedro. Pagdating naman sa babae ay himas lang ang ginagawa, basta ba papayag ang bayaran at walang bastusan na magaganap. Ang ibig kong sabihin ay walang sapilitan. Basta na magustuhan ng babae ay matik na, pindot na agad
May iilan na nagbabastusan pero mga babayang nagsimula. Sa dami ng ganoong tagpo sa bawat kampo na aming napupuntahan, ay hindi ko kailanman naisip na kumuha ng babae o gayahin ang mga kasama ko. Binata naman ako pero mataas kasi ang paggalang ko sa mga babae. Kung gagawin o makikigaya siguro ako sa kanila, baka tulong pinansyal lang ang maibigay ko at hindi ang serbisyo nila. Pero ang prinsipyo kong iyon ay binago ng nag-iisang babae na pumukaw sa aking interes. Isang gabi na payapa ang dagat at hangin. Naulinigan kong may dumaong na bangkanan. Tulala ako noon at di makatulog. Kaya isa tuloy ako sa nakakita ng pagdaong ng munting bangka na may sakay na babae. Lahat sila ay halos wala nang itago sa katawan ang suot-suot. Kinapos ang mga tela, magagandang tunay at makolorete. Pero ang hindi nakaayos sa kanila ang siyang pumukaw pa sa aking atensyon. Dalawang maliit na bangka ang dumaong na may taglimang babae na sakay. Sa ikalawang bangka nakasakay ang nakakuha ng atensyon ko. Napakaliit kasi ng mukha niya. Parang sa manika ng Japan ang hulmahan. Medyo madilim sa isla kung saan kami naroon. Pero malinaw kong nakikita ang kakaiba niyang ganda. Kahit pa siya lang sa kanila ang walang kolorete na nakapagkit sa mukha. Nakakapagtaka lang at hindi siya pansin ng mga kasama ko. Kumbaga, mahina ang karisma kahit na maganda siya at makinis na anime Japanese. Hindi siya pinansin ng grupo kaya kinuha kong hudyat yon para lapitan ko siya at kausapin. Ako si Sashi, kalahating Japanese nga ako at kalahating Badyaw. Namangha ako. Ang ganda pala ng kombinasyon ng Japanese at Badyaw. Kaunting kwentuhan pa ang namagitan sa amin bago niya sinimulan na himasin ang hita ko. Nung una ay nanibago ako at medyo kinabahan. Pero masarap siyang humaplos. Pinadaos-dos niya ang tila mainit niyang palad paakyat sa dibdib ko at sa gawing likod ko. Minasahe niya ako nang siya'y pumesto na sa gawing likuran ko. Habang ginagawa niya iyon, ay hindi ko napigilan na mapapikit sa sarap. Sa tingin ko'y halos 10 minuto rin niya ako minasahe bago ko naramdaman na wala na ang haplos niya. Nagmulat ako ng mga mata. Hinanap ko siya. Ngunit ang naiwan na lang doon ay ang pranelya niyang binabalabal sa mga balikat. Kahit sobra akong nagtataka ay aalis na sana ako at babalik na sa kampo. Pero nang tumayo ako ay siyang dating naman na humahagibis na kung sino. Mabilis ang pangyayari. Ipinilid ako ng kung sino na yon sa malaking katawan ng isa sa mga puno na naroon. Sakal niya ako at halos napapapikit na ako sa higpit niyon at kawalan ng hininga. Ngunit nilakasan ko ang loob ko na dumilat upang masino siya. Minalas ka na ikaw ang nakatagpo sa akin sa grupo niyo. Asik sa akin ni Sashi. Oo, siya pala ang humahagibis na yon. At isa pala siyang halimaw. Nanlilisik ang mga mata at mahaba ang dila. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. At talagang ang balak niya akong patayin. Kahit wala akong nagawa na di mabuti sa kanya. Dahil ang sakal niya sa akin ay lalong tumindi. Uy Del Monte, ayos ka lang. Ilang beses akong kumurap bago ko napagtanto na nananaginip lang pala ako. Balikwas akong napabangon. Bakit naman dito ka natulog sa kakahuyan?
Nasa kakahuyan nga ako. Ibig sabihin ay naganap ang pangyayari na yon sa pagitan namin ni Sassy. Napahimas ako sa bato ko. Ganawan na lang ang hilakbot ko nang mapagtanto kong may langis doon. Indikasyon na talagang namasahe ako ng babae. Naku, mukhang si Sassy ang naglaro sa iyo ah. Anang kasamahan ko na si Robles. Oo, yung babae, nasaan na? Tanong ko. Umiling si Robles. Paminsanan talaga naglalaro pa rin dito si Sassy. Ang sabi, napwersa raw yun ng tiyahin at binenta sa kampo noon. Buti dumating pala ako. Sa bungungot kasi raw nagpapakita ng tunay na anyo si Sassy. Isa raw yung hawa na aswang kung tawagin. Uso sa ganitong lugar dahil sila-sila lang din ang mga nakatira rito. Kinilabutan ako sa narinig ko. At tila ba pati ang hangin ay nananadya, umihip sa malakas na paraan. Napagkaisahan ako ng mundo ni Sassy. Matapos maibenta ng tiyahin sa kampo ay nahawaan pa ng pagiging aswang. Mula noon, araw-araw akong nagtitirik ng kandila kung saan banda ko dinala sa kakahuyan ang babae na may ngalan na Sassy. Pinagdarasal ko na sa tulong niyon ay mahanap niya ang daan patungo sa lugar na walang malupit na tao. At ang iintindihin na lang ay kasiyahan. Gabi na naman, Sir Casper. Muli ko na namang naalala ang hindi ko makalimutan na kwentong ito. Kaya niyong ibahagi ko to sa taga-subaybay niyo na katulad ko. Ako nga pala si Andres, Sir Casper. Dati akong nangangarap na magsundalo. Sa sobrang pagnanais ko na maging katulad ng mga sundalo na nakikita ko noon sa probinsya namin sa Zamboanga, gumagawa ako ng paraan upang masilip ko ang ginagawa nila. Sa gabi ko lang yun nagagawa dahil makikita ako ng mga bantay sa umaga. Alas 7 ng gabi kong silipin ko ang kampo. Dapat na kasi akong makauwi bago mag alas 8. Pagagalitan ako ni nanay kung hindi. Naging bisyo ko na ang manilip sa kampo ng mga sundalo dahil nga sa pangarap ko maging kaisa nila pagdating ng takdang panahon. Bukod sa talagang interesante naman talaga ang kanilang ginagawa sa loob, nakakalibang bilang wala naman kaming magagawa na libagan noon, kundi ganoon at paglalaro sa kalye. Sa paglalaro ay bihasaan ako, kaya sa pagsusundalo naman ang ninais ko. Naaaliw akong pagmasdan ang ginagawa ng sundalo, lalo na kung paano sila kumain sa mabilis na paraan at sa de oras nilang kilos. Parang mabilis at magaan sa buhay ang ganoon. Pero syempre, alam ko naman na ang pagsusundalo ay may kaakibat na malaking pasan. Makabayan din kasi ako. Hindi man matuloy sa pagsusundalo, baka magpulis ako. Basta magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Isang gabi, bilog na bilog ang buwanan. Naisipan kong manilip ulit sa kampo. Sa tuwing bilog kasi ang buwan ay nagsisilbi silang tanglaw ko kapag ako ay nakasilip. Nung una, hindi ko pinansin ang kakaibang katahimikan sa kampo. Dati kasi kahit pasampa pa lang ako sa puno kung saan ako pumupwesto para makapanilip ay maingay na roon. May kakatawa sa gabi na yon. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paninilip. Pagkarating ko sa tuktok, nakita ko ang mga sundalo. Naka-post up silang posisyon. Tila ba may nagawa silang mali, kaya galit na galit sa kanila ang captain. Namangha naman ako at sa lahat ng galit at mga pinaparusahan, yun na ang may disiplina. Tahimik at kalkulado, bawat sabihin ng captain, ginagawa nila.
Nakakaaliw talaga sila at nakakamangha panoorin. Habang abala ako sa panonood at abala rin ang mga sundalong pinapanood ko, hindi ko inaasahan na magigimbal ako. Sir Casper, Diyos mio, hindi ko alam kung saan ako susulong nang may namataan akong isang tao sa gawing likod nila. Ang katawan ay sa tao. Nakasuot ng uniforme ng sundalo. Duguan na animoy galing sa bakbakan sa giyera. Malinaw na isa siyang sundalo na may tama ng baril sa dibdib, tiyan at braso. Ngunit wala siyang ulo. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Natuod muna ako roon ng ilang sandali bago ko naramdaman ang mainit na likido na dumadaloy sa hita ko. Busit, naihi ako sa salawal. At naulit ang pag-ihi ko sa takot ng walang ano-ano'y. Ituro ng pugot na sundalo ang gawi ko. Paano mangyayari na nakikita niya ako, kayong wala naman siyang ulo? Doon ako natinag. Lalo na nang ituro ang ulo niya na nasa di kalayuan. Mukhang pinapakuha niya pa sa akin, pero nang tignan ko naman, Diyos ko, nakangiti pa siya na animoy nakakaloko. Dagli-dagli akong bumaba, kumaripas ako ng takbo. At nang marating ko ang pinto ng bahay namin ay naihi na naman ako. Malutong akong minura ni nanay kung bakit daw Andres ang pinangalan sa akin ng lolo ko. Ihiin naman daw ako sa takot. Nagalit siya dahil siya ang mahihirapan sa paglalaba at hindi naman ako. Pero syempre, ganoon lang naman ang mga nanay. Pagkatapos niya kasing magdaldal at manirmon ay may pag-aalala niya akong tinanong kung bakit at ano daw ba ang nangyari. Sinabi ko kay nanay na may nakita akong sundalo. Gwapo pa naman sana kaso pugot at duguan. Kinalabutan si nanay. Bukas daw pala ang third eye ko kung ganoon. Ang sundalo daw kasi na yon ang usap-usapan na kinatay ng mga babae noong araw sa lugar namin dahil daw sa pagiging palakero nito. Nagbiro pa si nanay sana raw ay tinignan ko kung bukas ang saper. Bukod daw kasi sa ulo sa itaas, pati ulo sa ibaba ay tinapyas ng mga babae. Kinuha ko naman na signal yon upang wag nang maging sundalo. Baka maging babaero pa ako at matulad sa kanya. Gwapo rin naman no. Sa tingin ko, nakatulong naman ang naganap at tumanda ako ng hindi ng bababae. Minsan lang. Hindi, joke lang. At ginalang pa ang mga babae. O siya. Hanggang dito na lang, Sir Casper, ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagpili ng kwento ko at sa pakikinig. Muli po, ako po si Andres ng Zamboanga, Mindanao. Naganap ang kwentong ito nang ako ay aktibo pa sa pagsusundalo. Tawagin mo na lang ako sa apelyido ko, Sir Casper. Ako si Dionisio. Matanda na sa kasalukuyan at taga-subaybay ng channel mo. Hindi naman bago sa lahat na ang mga sundalo ay nadidistino sa liblib na lugar ng Pilipinas. Isang beses ay naipadala kami sa lugar kung saan halos gamunggo na lang ang layo sa karatig bansa. Noon sa kampo, marami kaming kalokohan kahit na pinagbabawal. Nariyan ang sugal, inuman at pambababae upang maglaho lang ang inip namin. Lahat yon ay napupuslit dahil aprobado naman ng aming kapitan. Mahalaga rin sa samahan o grupo na may kalokohan kayo at magkakasabwat. Pero pagdating sa ugali ay sadyang magkakaiba ang bawat tao. Isang beses, habang nag-iinuman kami ay nahulaan ng kapilyuhan at kwentong katatakutan ang mesa. Alam niyo ba,
marami raw aswang na hawa kung tawagin sa lugar na to. May aswang daw kasi doon sa kabilang bansa. Nahawaan na sila rito. Pagbibida ni Mendoza. Gusto ko nga makakita nun. Rat-ratin ko talaga ng bala. Tignan ko kung madali ako. Sabi, mabilis daw ang kilos eh. May bibilis pa ba sa kamatayan kapag naratrat ka na ng bala? Si Gomez naman ang nagsalita. Naku, wala yan. Ang dinig ko naman, dati sa kampo natin mismo ay may nagpapakita raw na babae. White lady siya kung tawagin kapag wala siya sa mood pumatay. Red lady kapag daw masaya raw ang babae. At black kung nais niyang manakit. Ani naman ni Perez. Napailing na lamang ako habang nakikinig. Ina-assign kami sa lugar na yon dahil sa mga pirata na nananakit ng kapwa natin Pilipino. Kung tunay ang aswang o kung ano paman, bakit pa magkakaroon ng lakas ng loob ang lintik ng mga pirata? Bakit hindi nilang multuhin ang mga sinasabing nilalang? Nahaluan man ng kung ano-ano ang mesa ay masaya naman na nagtapos. Nagtatawanan pa nga sila ng sabihin ni Perez na nais niyang makaharap ang sinasabing babae sa kahit anong kulay nito at nang maghahasa raw niya sa iba't ibang posisyon. Maloko talaga at may kayabangan si Perez. Sanay ng lahat. Sa isang grupo naman lalo na sa aming mga sundalo ay tinuturo ang pagpapahalaga sa opinyon at paniniwala ng bawat isa. Gayon din ang pag-uugali at mahalaga yon sa pagsasama ng maluwalhati. Hindi lang basta bakbakan kami dapat iisa at nagkakaunawaan. Gayon din sa kalokohan, kalakasan at kahinaan ng bawat isa sa amin. Lumipas ang mga araw, wala naman kaming nakakabakbakan na pirata. Wala rin kahit isang aswang o ano paman. Payapa ang lugar. Siguro may nakapagsabi na sa mga pirata na nagkampo kami roon. Kung sakali ay nakahanda naman kami sa kahit na anong gulo at yun ang sinumpaan namin na tungkulin. Iyon nga lang, payapa naman ang kampo. Iyon nga lang, ang payapa namin ng kampo ay nagulantang ng isang gabi. Habang abala ang lahat sa mga gawain ng kung ano-ano, bago matulog, ay may narinig kaming putok ng baril sa parte ng kakahuyan. Alerto na nagkatipo ng grupo, binilang ni Captain at napag-alaman na nawawala si Perez. Gusto kong mag-isip. Hindi ko gustong mag-isip ng hindi maganda. Ngunit, hindi ko rin naman mawari kung saan galing ang biglaan na kaba na kumalabog sa dibdib ko. Hindi ko lang sinasabi pero masyado kong inisip ang pagbibiro ni Perez sa nagpapakitang babae na sabi-sabi sa lugar. Nakakwentuhan ko kasi tungkol doon ang mangingisda na si Mang Kadyo. Sabi nga ng matanda, masama raw binibiro ng ganoon ang babae na si Helen. Kaya raw Helen ang ngalan na binigay nila sa namayapang babae dahil nga may pagkademonyeta. Demonyeta na pala pag Helen pangalan. Sabay-sabay na noong nabubuhay raw ang babae ay pilya talaga. Ang kaba ay napalitan ng takot. Nang marating kasi namin ang kakahuyan kung saan naroon nga si Perez, ay dinatna namin siyang nagpapaulan ng bala sa paligid. Walang inaasinta. Tanging ang nabubulabog niya ay mga ibon sa itaas ng puno. Perez, puminahon ka. Pagkasambit noon ay inutos ni Kapitan na pagtulong-tulungan namin si Perez. Nagawa na namin at nang wala nang hawak na armas ang kagrupo namin ay tsaka ito humahagukgok ng iyak. Nakita raw nito ang babae na sikat sa lugar. Nung una ay puti ang suot, naging pula. Pagkatapos ng maglaon ay naging black lady na. Inakit daw siya pero hindi naman daw siya nagpaangkin ng tuluyan.
Gigil na gigil ang si Raulong si Perez dahil sa nangyari. Ang hirap pala kapag si Raulo ang natigang. Tumigil ka na. Magpasalamat ka na lang na walang nangyari na hindi maganda sa iyo. Ang iniisip ng ibang kasamahan ko ay baka may nagpatira ng droga kay Perez, kaya siya nagaganon. Droga at alak. Ang kombinasyon na yun ay nakakasira ng ulo. Kahit sira na ang ulo ni Perez, kaya maaari rin naman. Pero ang sinabing iyon ng isa kong kagrupo ay tinawanan lang ni Perez. Nagpatuloy siya sa pagtawa at pagkatapos ay umiyak. Tumawa ulit. Umiiyak na naman. Sira na nga talaga ang ulo nito. Pinaalbularyo namin siya. Nalaman namin na tunay ang sinasabi niya at ang bilin lang ng albularyo ay ilayo na siya sa lugar at baka sakali naman ang balik pa ang katinuan kung ilalayo daw siya sa kampo. Dali-dali naman yung ginawa ni Captain. Hindi naman kami magtutungo sa albularyo kung hindi siya naniniwala. Ang tumimo lang sa isipan ko pagkatapos nun ay huwag gawing biro ang kung ano man na bagay, tao man o ano pa man. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng pagbibiro at pagyayabang, kaya mas maigi ng manahimik na lang. Pagkalipas ng ilang buwan ay okay naman si Perez, pero hindi na siya nagsilbi bilang sundalo. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Taong 80s nung masama ako sa kampo bilang sundalo na talaga. Tawagan niyo kong Salazar. Sa gawing Zamboanga ito, Sir Casper. Doon ang lugar kung saan kami na destino dahil sa mga dayuhan na kumukuha ng mga kababaihan. Isa ako sa libong sundalo na kaya pinili ang propesyon na to dahil wala na akong pamilya. Uli lang lubos, walang kapatid. May iilan na kamag-anak ngunit wala naman silang pakialam sa akin. Nagsimula ako maging utusan ng mga sundalo. Ibinibili ko sila ng yose at alak hanggang sa ginusto ko ng maging kaisa nila. At heto na. Nasa punto na ako na naisama sa kampo at operasyon. Laking tuwa ko noon. Iyon ang unang beses kong sasabak sa operasyon at sumasama sa liblib na lugar. Pero hindi ko inakala na ang unang beses na yun ay tatatak pa sa isipan ko habang buhay. O Salazar, ano ba ang higaan mo? Ayos ba ang higaan mo? Habang tahimik akong kumakain sa dahon ng saging, ay tanong sa akin ni Captain. Oo naman Cap, maraming salamat sa mga tulong mo sa akin ha. Sabi ko sa kanya. Minsan na lang kami na magkausap, kaya kinuha ko ng pagkakataon na yon para makapagpasalamat sa kanya. Sobrang laki ng mga naitulong niya sa akin para malaman ko kung saan ang tatahakin kong landas. Sa gitna ng katotohanan na ako ay nag-iisa na lang sa mundo. Mabuti kang bata, nagsisikap at masigasig. Sa sarili mo, ikaw dapat na magpasalamat, Salazar. Napangiti na lang ako. Sa mga sumunod na sandali ay nagkakwentuhan kami. Matagal na nang huling mangyari iyon. Kaya kahit inaantok na ako ay pinagbigyan ko lang si Captain. Sa sandaling iyon, habang kausap ko siya ay nasambit ko na anuman ang mangyari, hinding-hindi ko iiwan at hahayaan na masaktan si Captain Sigmundo. Sa nakalipas na 1 linggo ay ayos ang lahat sa kampo. Kahit may natanggap kaming reklamo kaya kami naroon, ay lumipas naman ang araw na maayos at payapa ang lahat. Ngunit hindi ng isang gabi. 6:00 imponto, ginulat kami ng humahangos na mangingisda. Tulong Kapitan, tulong. Ang lalaki ho sa baryong Tabang, humihingi ng suklolo. Ang anak niya raw na lalaki, nawawala. Iyon ang sumbong. Agad na naalerto ang grupo.
Iba ang trabaho ng mga kapulisan sa ganong lugar. Kaya kahit anong sumbong ng mga nakatira doon, ay sagutin din namin. Gaya sa nakagawian at napag-aralan namin, pagsampa sa sasakyan ay nagbilang na kami para pagbalik ay magbibilang ulit at nang makasiguro na kumpleto pa rin kami. Pagdating namin sa bahay ng Ginoo na humihingi ng saklolo ay umiiyak niya kaming sinalubong. Ang misis ko, niluto ang anak namin. Nangaligkig ako sa narinig. Hindi pa naman namin napapatunayan kung totoo ang sinabi ng lalaki. Pero ang kaalaman na niluto ang anak ay baka makapaminsala pa ang misis niya sa iba, kaya nararapat lang na mahuli. Agad na nag-utos si Captain. Pinalibutan namin ang bahay. Nakumpirma na naroon ang misis na nirereklamo ng mister nito nang inanunsyo ng sniper ng aming grupo na positive nga raw na naroon. Lahat ng sundalo ay sinunod ang utos ni Captain. Pinalibutan namin ang bahay pero sabi ni Cap ay siya na muna ang papasok sa loob dahil kilala pala niya ang sinusumbong na misis. Minsan na daw niyang natulungan si Aling Mili noong mangangailangan ito ng tagabuhat dahil nahihirapan. Kasi nga'y pasan din ang anak na ngayon ay kanyang kinatay raw. Matagal ko nang kilala si Captain, kaya alam ko na kahit pigilan ko siya dahil delikado ang lagay ng operasyon na yon, ay hindi siya magpapaawat. Isa pa, siya ang nakakataas sa amin. Kaya dapat nagalangin ang desisyon niyang isugod ang sarili sa kalaban. Wala akong nagawa at tahimik na pumesto na lang ako sa ibabaw ng puno kung saan kakayanin kong makita ang nagaganap sa loob. At sakali ay makakatalon ako kung kailangan ng tulong ni Kapitan. Nang makasampa ako sa ibabaw ay sobra akong nagulat. Ang itsura ng Aling Mili na inireklamo ng asawa ay kakatuwa. Nanlilisik ang mga mata, naglalaway, sumisinghot at kinakain ang sarili niyang buhok. Napahigpit ang hawak ko sa tangan kong baril. Sa pwesto ko kasi ay malinaw kong nakita na habang kinakausap ni Kapitan si Aling Mili, ay sumingasing ito at tila handang manakmal. Pilit na kinausap siya ni Kapitan. Parang kumalma naman kaso biglang kinuha ang malaking kaldero na nasa kalan at saka binuhos sa mesa ang laman niyon. Malayo-layo ang pwesto ko pero malinaw kong nababasa sa bibig ng may edad na babae na ang anak daw niya ay dapat lang na mamatay at nahawaan na rin daw ng pagiging aswang. Sumigaw siya kaya mas naging malinaw sa akin na marinig ang kanyang mga sinasabi. Pinakain daw niya sa mister ang kanilang anak bilang parusa dahil babaero ito. Ito raw ang dapat na mahawaan ng pagiging aswang at hindi ang anak nila. Ang mister daw ang dahilan kung bakit naging aswang si Aling Mili. Kung hindi daw nagpabaya ang asawa, ay hindi naman daw sasama siya sa dayuhan para sa isang gabi. Tuloy ay dinugdug-aa siya ng dayuhan na yon at tinuwaan ng pagiging aswang. Nagulat ako nang bigla ay si Kapitan na ang sinisisi ng babae. Kung hindi raw binigo ni Captain ang puso ni Aling Mili, ay hindi raw sana siya mapunta sa walang kwenta niyang mister. Inalo ni Kapitan ang babaeng pumatay at nagluto sa sariling anak nito. Natakot ako para sa kapakanan ng leader namin. Naisip ko agad kung tama ba ang ginagawa niya. Gayong alam naman namin na inireklamo ang babae dahil hindi na nga matino ang pag-iisip. Sigaw ko matapos ng ilang segundo na pagyayakapan nito at ni Mili. Dahil sa samot-saring tinatakbo ng utak ko ay maagap akong nakatalon sa loob ng bahay nang walang ano-ano'y lumitaw ang mahabang dila ni Aling Mili nang di namamalaya ni Captain. Hindi ko ginamit ang baril ko, bagkus ay nagtungo ako sa may kalanan at kinuha ang nakita kong itak. Dinampot ko yon
at sa mabilis na paraan ay naitako ang dila ni Aling Mili. Hiyaw siya ng hiyaw sa sakit. Sumirit ang dugo bago niya ako sinunggaban. Nakipagpambuno pa ako sa kanya pero sa huli, tumayo siya at nagtungo rin sa kalanan. Kumuha raw ng isa pang kutsilyo at sinaksak ang sarili. Wala na rin daw kwenta ang buhay niya kaya magpapakamatay na lang daw siya. Kung mabaliw daw ang mister niya, ay magkita na lamang sila sa impyerno. Dalawa kami ni Kapitana nakasaksi kung paano bawian ng huling hininga ang babae na nahawaan ng pagiging aswang nang dahil sa dayuhan na nakasama lamang ng isang gabi para sa pera. Bago namin nilisan ang kampo ay nalaman namin na nagpakamatay rin ang asawa ni Aling Mili. Pero bago nito kitilin ang sariling buhay, ay maraming nagsabi na kinakausap nito ang sarili at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanyang mag-ina. Isa ako sa retirado na maswerteng nabubuhay na sundalo sa edad ko ngayon na matanda na at malapit na sa katotohanan. Ako nga pala si Bataler. Yan ang aking apelyido. Ikakwento ko sa inyo kung paano namin tinalo ang aswang na sumalakay sa kampo namin noon. Sa liblib na bahagi na ng Pilipinas kami napadpad minsan at nagkampo noon dahil sa tumitinding sumbong ng lugar. Lahat daw ng babae roon, bata man o matanda, ay nawawala ng panloob. Hindi kayo maniwala, noon pa man ay uso na ang mga ganitong reklamo. Tinatawanan lamang yun ng ating kapulisan pero hindi na mga sundalo. Para sa mga katulad namin ay kredibilidad ang nakasalalay kung hindi namin matutulungan o matutugunan ang reklamo sa amin. Naroon kami dahil sa tungkulin na maglingkod sa bayan at sa ating mga kababayan. Ano ang lagay na nakalap niyong impormasyon tungkol sa nawawalang mga panloob ng kababaihan dito, Bataler? Nang makabalik kami sa kampo ay tanong sa akin ni Captain Ramos. Ayun na nga, Kapitan, malaking problema ito at nakakabahala. Mukhang mahihirapan din tayo na mahanap ang salarin at kakatwa. Sa mga napuntahan namin na bahay nitong mga nakalipas na araw ay wala kaming nakita na ebidensya na magtuturo sa mga kalalakihan na sila ang kumukuha. Ang tiyak, ang kinukuhanan lamang niya ng panloob ay mga dalaga. Yun nga mismo din ang rason. Kaya dapat lang na madaliin na mahanap ang salarin. Dumarami pa naman daw ang sumbong na may kasong panggagahasa sa lugar na to. Sambit ni Captain Ramos. Kinabukasan ay sumigi naman kami sa paghahanap at pag-iimbestiga tungkol sa dinulog namin na kaso. Ang sabi, basta raw kakalaba lang ng panloob at sinampay ay agad na nawawala. Yung ibang taga roon, ang naging solusyon ay ang pagsampay sa loob ng bahay. Kaso lang, dahil daw na nasa bintana at kailangan na matiktik, kahit anong taas pa ng pinagsampayan, kamukat daw ay wala na. Ano ang nagtutulak sa kumukuha na kunin ang mga panloob? Bakit ang nagmamay-ari ng nawawalang panloob ay sa mga dalaga lang? Dapat ba itong katakutan? Iyon ang mga tanong na nakuha namin mula sa mga residente ng lugar. Para sa akin, dapat lang nakabahan ang mga nakatira roon. Kahit pasang katerba ang bala ng mga baril naming mga sundalo, ay hindi kami uubra sa tila palos na kumukuha ng panloob. Kung may magagawa ang mga bala ng baril, sana ay natapos ng problema, ngunit hindi. Lumipas pa ang halos 2 linggo bago kami nakatanggap ng balita na maaaring magturo sa amin kung nasaan ang magnanakaw. Isang batang babae ang humahangos na nagtungo sa aming kampo. Edad 6 lang ata. Sabi niya ay nakita na niya ang kumukuha ng panloob. Umakyat daw sa puno.
Pero medyo naguluhan kami sa sinabi ng bata na nakita niya pero hindi naman masabi kung ano ang itsura. Nagising daw kasi siya para uminom ng tubig. At eksakto raw na nagkukusot siya ng mga mata at binuga ang minumog sa lababo nila na nakaharap sa bintana ay namataan din niya ang salarin. Mabilis daw na tumatakbo. Itinuro na lang ng bata ang puno na kanyang sinasabi. Batalyon na sundalo ang nagtungo sa puno na sinasabi ng bata. Napakataas na puno niyon na ang bunga ay hindi ko maalala sa tagal na panahon. Pero sa panahon ngayon ay sa probinsya na tulad nun, alam kong siguro mayroon pa. Mukhang ang may nagtatagong salarin dito, sabi ng kasama kong sundalo. Sobrang yabong ng puno, baka may bahay na maliit sa itaas. Nakakapagtaka lang, sa dami ng nawalang panloob, saan niya iyon nilagak? Mag-ikot sa paligid, utos ni Kapitan. Sigurado kong nariyan ang salarin, nasa paligid lang din ang mga ninakaw niyang panloob. Ako na ang nanguna sa pag-akyat sa puno. Ang usapan, kapag 5 minuto na at di pa ako nakababa ay susunod na sa akin ang mga kasamahan ko at gagawa ng paraan para maputol ang mayabong na puno na yon. Pag-akyat ko sa ituktok ay isang nilalang na hindi ko kailanman naisip na makikita ang aking nabungaran. Kapre. Isang kapre. Kapring bakla. Sa labis na gulat ko ay natimbuang ako at nawala ng balanse. Dahil isa akong sundalo, mabilis ang utak ko at katawan. Isinama ko sa pagkahulog ang kapring bakla. Katulad ko ay gulantang ang mga kasama ko. Sa laking kapre nito ay imbis na tabako ang inihitit gaya ng mga nilagay sa utak natin ng mga matatanda. Aba, mga panty na sinusulsi para magkasya sa kanya ang hawak. Nang makaharap na namin ang kapre at naroon na siya sa kampo namin, inamin niya na kinukuha niya ang panloob ng mga dalaga sa lugar dahil sa ganong paraan lang niya nararamdaman na siya ay may pakiramdam na hindi mali. Kawawa rin, itinakwil pala sa kanila dahil isang bading. Para sa ilan ay hindi ka panipaniwala, pero yun ang naganap at kahit nakakatawa man, isa lang naman ang binigay sa atin na aral ng istorya ng kapring bading. Na kahit sila ay may damdamin din na nasasaktan at naiinggit. Pagkatapos namin pakawala ng kapre at maituro niya kung saan ang mga panloob na kinuha niya, ay bigla na lamang siyang naglaho na animoy. Hindi siya kailanman na merwisyo sa lugar na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Salamat po at more power.